Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Nais ko lang ibahagi sa inyo yung buhay ko dito sa South Korea na kung saan ay tatrabaho bilang isang factory worker at sa kabilang banda, sa araw ng linggo ay tayo nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung mapapansin sa likuran ko ay nandito tayo ngayon sa stock room kasi nga nasa trabaho ko ngayon. So nais ko lang magbahagi sa inyo ng aking kwento ng aking buhay na kung saan ay naway makatulong para sa atin sa paghubog sa pananampalataya. Dito sa South Korea, dito tatrabaho ako bilang isang factory worker. Kung iisipin, kanina nasabi ko na isa akong tagapagturo ng salita ng Diyos. Kung iisipin natin na isa ka palang pastor, pero hindi ako isang pastor kasi nga hindi naman ako graduated ng theology or wala akong certificate na maituturing na katibayan na isa akong pastor. Pero nangangaral ako ng salita ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Sa ganung paraan din naman ay mas naipapakita yung kapangyarihan ng ating Panginoon kung ikaw ay isang mababang tao. Pero hindi ko naman kino-question yung mga tao na graduated ng theology. Pero para sa akin, ako'y nangangaral na salita ng ating Panginoon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Yun na nga, kung iisipin natin na nangangaral ako ng salita ng Diyos, pag nagtatrabaho ka, mostly naman sa mga pastor, di ba? Mga pastor nagtatrabaho, nasa loob lang sila ng simbahan. Nakapokus sila sa loob ng simbahan, nagdarasal sila. Samantalang ikaw, nagtatrabaho Monday to Friday, nagtatrabaho pagdating na araw ng linggo is nagpipreach ka ng gospel. Di po madali na pagsabayin ng dalawang yun, katulad nga po ni Apostol Pablo na kahit na siya nangangaral ng magandang balita, kasabay nun is nagtatrabaho talaga siya sa pansarili niya para may pangkain siya, para may matulugan siya. Ganon din po ako. Ginagawa ko rin naman ay nagtatrabaho ako para may makain kami ng aking asawa. Tapos may pambayad ng bahay, lahat sa'yo. Lahat ikaw ang magbabayad ng hindi ko kinukuha yun sa kabangyaman ng ating Panginoon kasi nga actually po kami ay nasa bilang lang ng 11 na member. So yung kalahati nun is on pa sila na dumadalo. So madalas 5 lang kami nagsisimba. So hindi ko rin naman ginagamit yung karapatan ko bilang mangangaral ng salita ng Diyos na kunin yung kaparte ko doon para sa ikabubuhay ko. Kaya nga nagsisumikap din ako na maghanap buhay para sa sarili ko na magkaroon ba ng sariling pera, may makain din. Pero hindi pumasok sa isipan ko na gamitin yung pera ng kabangyaman ng ating Panginoon para doon ko kunin lahat sa pagkain. Kaya nga nagsisumikap ako na magtrabaho, pero hindi ganun kadali yung buhay bilang isang tagapagturo. Tapos nagtatrabaho, napakahirap pagsabayin ng dalawang iyan kasi nga ang trabaho kasi ng isang pastor dapat spiritual. Pagdating ng araw ng linggo, dapat ready na kasi yan yung kanyang buong katawan. Hindi lang naman na isipan kundi dapat ready din ang kanyang buong katawan. Pero dahil nga konti lang ang mga miyembro namin, hindi kaya. Na kahit kaya, pero hindi ko naman nanaisin na kumuha ng kabangyaman doon para lang mabuhay ako dito. Mas nanaisin ko pa magtrabaho para may maibigay din ako sa Panginoon na 10%, makapagbigay din ako ng offering dahil gusto ko rin naman na makapagbigay ng offering mula sa sarili kong yung pinaghirapan ko rin naman. Minsan pumasok na rin sa isipan ko na sabihin sa Panginoon na, Lord, pwede bang tumigil na ako sa pangangaral ng salita ng Diyos kasi sobrang nahihirapan na ako. Trabaho pa lang, sobrang hirap na. Pagdating ng linggo, magpipreach ka pa ng gospel kasi kung iisipin ninyo gaano kahirap yung makipag-connect ka sa Panginoon na pagod yung katawan mo, Monday to Friday nakapagtrabaho ka pero ginagawa pa rin
ang lahat dahil nga calling yan ng Panginoon eh. Kahit sa puso ko na ayoko na, once na nangusap ang Panginoon kasi sa akin, talagang sobrang, sa puso ko sobrang init ng salita ng Diyos eh. Once na narinig ko ang salita ng Panginoon, kahit na nagtatrabaho ako, lumuluha na yung mga mata ko. Ganun katindi yung pangungusap ng Panginoon sa akin. Kaya nga, kapag nangungusap na ang Panginoon sa akin sa trabaho, hindi na ako makapaghintay na sana linggo na. Sana araw na ng service para ma-deliver ko na itong salita ng Diyos habang mainit pa sa puso ko. Kasi, hindi mo alam yung Monday to Friday na iyon. Baka biglang natisod ka sa Panginoon at bigla kang nagkasala ka. Ganun kahirap. Kasi nga, ang isang pastor talagang titirahin siya ng dyablo para lang mapabagsak siya. Ahadlangan siya ng dyablo. So, gagawa paraan ng dyablo para sa araw ng linggo ay mahina ka talaga eh. Kaya kung iisipin ninyo, gaano ka kahirap para sa isang pastor na nangangaral ng salita ng Diyos at pagkatapos ay nagtatrabaho din naman Monday to Friday. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa ating Panginoon na sa kabila ng hirap na pinagdadaanan mo habang ikaw ay nagtatrabaho at nangangaral ng salita ng ating Panginoon, nagpapasalamat ako dahil ang Panginoon ay tinutulungan tayo na magtagumpay tuwing araw ng linggo para maipahayag ang magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Katulad ng sabi ko kanina na nangangaral ako hindi sa sarili ko lang, kundi sa kapangyarihan talaga ng Banal na Espiritu Santo. Kaya masasabi ko na ang tagumpay na iyon na hindi sa sarili kong sikap, kundi sa kapangyarihan mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo mga kapatid, madalas kung iisipin natin na ang ating mga pastor, minsan nagagalit tayo sa mga pastor natin, na naiinis tayo, na para bang pinipersonal tayo pagdating sa mga preaching. Pero nagkakamali kayo. Dapat ang bawat salita na inyong maririnig sa mga pastor ninyo ay hindi mula sa kanila kundi mula sa ating Panginoon. Kaya sa bawat salita na ipinapahayag ng inyong pastor, dapat pahalagan nyo yun dahil yun ay mula sa ating Panginoon mismo. Hindi nyo ba alam na ang inyong mga pastor, sila yung masasabi ko na una sa lahat na concern sa inyo. Sila yung una sa lahat na nagmamahal sa inyo, na hindi nyo nakikita. At minsan nakikita nyo lang as a pastor na nagre-rebuke sa inyo, pero sa likod niyan hindi nyo alam kung sino nga ba talaga ang inyong mga pastor. Kung gaano nila kayo pinapahalagahan, binibigyan ng time at minamahal. Alam nyo, ang mga pastor, bumabangon sila araw-araw sa madaling araw para magdasal para sa inyo. Yung bang habang ikaw ay natutulog, sarap ang tulog mo, samantalang ang iyong pastor nagdarasal na sa Panginoon, ipinagdarasal ka na niya na sa pagbangon mo, sa paggising mo ng umaga, ang pagpapalay tanggapin mo na, ingatan ka ng Panginoon sa pagpasok mo sa trabaho, sa bumaghapon na ito, maging safety ka. Yung ibig ko sabihin na tinanggap mo na yung pagpapala na iyon sa pamamagitan ng dasal ng iyong pastor, na samantalang ikaw ay minsan naiinis ka pa sa iyong pastor dahil nire-rebuke ka niya o tinatama ka niya sa iyong mga mali. Pero hindi mo iniisip na ang tao na kinainisan mo, yung tao na nagpapahalaga ng sobra talaga sa iyo para sa iyong kaligtasan, para sa iyong kaluluwa, na kung saan madaling araw pa lamang tumatawag na siya para sa ating Panginoon. Tumatawag siya sa Panginoon para sa iyong pagpapala mismo. Kaya mga kapatid, pahalagan ninyo yung mga pastor na meron kayo, na nagmamahal talaga sa inyo. Mga pastor na nagtatama sa inyong mga mali. Huwag niyong isipin na tinatama kayo masama na ugali ng inyong mga pastor. Hindi ganoon. Tinatama kayo kasi nga may nakikita sa inyong mga mali. At itinatama kayo para na rin yun sa kakalago ninyo sa pananampalataya. Kaya mga kapatid, pahalagahan ninyo yung mga pastor at mahalin ninyo dahil sila mismo yung tunay na nagmamahal talaga sa inyo.
Gumigising sila na madaling araw na hindi niyo alam. Nagme-meditate sila, lumalapit na sila sa Panginoon. Katulad ni Moises, siya lang ang nakakalapit sa Panginoon. Siya lang ang nagdarasal para sa mga kasalanan ng ibang mga Israel. Ganon din sa inyong mga pastor. Sila mismo nagdarasal na para sa inyo sa madaling araw. So paggising nyo pa lang ng umaga, pagmulat ng inyong mga mata, nandun na, naghihintay na yung biyaya para sa inyo. Kasi nga, hindi dahil sa pastor, kundi dahil hiniling ng pastor yan para sa inyo na kayo pagpalain ng ating Panginoon. Kaya nga, kung babasahin natin yung aklat ng 2 Corinto chapter 8 verse 9, sabi doon na ang Panginoong Jesucristo ay, kung titignan natin doon ay ang kagandahang loob ng ating Panginoong Jesucristo. Naging mahirap siya upang sa gayon kayo ay pagyamanin kahit na siya'y mayaman, sabi niya doon. Ang ibig ko sabihin na kayo ay pinagpapala ng ating Panginoon dahil sa mga yung paghihirap din ng inyong mga pastor kung paano sila magdasal, yung paglaan nila sa kanilang time para maipagdasal kayong lahat. Samantalang kayo ay binubuhos naman ng Panginoon ang pagpapala para sa inyong lahat. Ganun ang minimint ko para sa inyo na pahalagahan ninyo ang bawat sandali, every Sunday, na minsan nakakalungkot lang kasi na kung gaano kahirap yung paggawa ng preaching, makikita mo sa araw ng linggo ay para bang hindi napapahalaga ng salita ng ating Panginoon. Minsan na lang sa isang linggo ka magsimba na makikita mo pa sa mga Kristiyano na hindi sila focus sa pakikinig ng salita ng Diyos. Makikita mo sa kanila nagsi-cellphone, yung iba natutulog. Pagkatapos, uuwi sila na wala man lang blessing na natanggap, hindi nila naunawaan ang salita ng ating Panginoon. Nakakalungkot lang sa ganong part ng bilang isang tagapangaral ng salita ng ating Panginoon. Katulad na sabi ko nga kanina, na once na nangusap sa akin ng Panginoon, napakainit sa puso ko na gustong-gusto ko nang ma-deliver. Kaya lang, maghihintay ka pa ng ilang araw na dumating yung araw ng linggo para lang ma-deliver mo salita ng Diyos. Pagdating doon, ma-deliver mo salita ng Diyos, tapos makikita mo na hindi naman pala sila nabibless sa salita ng ating Panginoon na hindi dahil sa hindi nakakabless ang salita ng Panginoon, kundi makikita mo na hindi nila hinahangad ang salita ng ating Panginoon. Pero kung makikita nyo lang kung gaano kahirap yung dinanas ng ating Panginoong Jesucristo para lang tayo maligtas sa kasalanan, once na na-realize mo na kung gaano kalaki yung pagmamahal sa iyo ng ating Panginoon, every Sunday na naisip mo talaga na mamit ang ating Panginoon, na maranasan mo siya sa buhay mo, maranasan mo yung presensya niya, na sa pamagitan ng pagsamba, mamit mo siya, sa pamagitan ng mga salita ng Panginoon, ay maramdaman mo sa puso mo kung gaano kanya kamahal. Yung ganun bang klase ng pagnanais mo sa Panginoon dahil nakilala mo siya, dahil natagpuan mo ang katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, si Lord nais niya na tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya tuwing araw ng linggo, minsan lang sa isang linggo tayo magsimba, kaya buksan ninyo ang inyong mga puso, naisin ninyo na mamit ang ating Panginoon, na sa gayon, sa araw ng pagparito ng ating Panginoon ay makasama kayo sa pinangako niya na buhay na walang hanggan doon sa kaharian ng langit. Kaya nga, ipagdasal natin ang bawat isa na tayo yung lahat ay lumago sa pananampalataya. Pagparin natin ang bawat isa na tayong lahat ay makasama sa kaharian ng langit na ipinangako ng ating Panginoon sa bawat isa na sumasampalataya sa Kanya. Yun lamang po mga kapatid. May God bless you all. Salamat po.